of God in sanctification by the Holy Spirit. So ang mensahe natin sa umaga nito is also be part of our previous sermons, which is the Sermon of the Mount series. Ang sermon ngayon ay may kinalaman sa pagtuturo patungkol sa ating attitude toward life situation, particularly sa mga taong difficult. May mga tao kasi talagang very difficult person. It's easy to love in one sense, but those people trying hard for us not to love them back. No, may mga tao kasi sila mismo ang gumagawa para hindi mo sila mahalin. Tayo, nung ipinanganak tayo muli, in some sense, kahit hindi ipinanganak mo na muli, there's a sense of love sa Kanya. Kaya sabi dito, even pagan, even Gentiles also love those who love them. But it is difficult for us to love our enemies. May mga kaaway ba kayo? Dapat meron, ano? In one sense, si Satan ang ating kaaway. He's our enemy, he's God's enemy, and his demons. Pero when it comes to our relationship with men, with our neighbors, dito tayo ngayon tinuturuan ng Panginoon how we relate ourselves with difficult people. How we should react on every situations of life, particularly those people that give stress and burden us bodily, emotionally. Those people who attack us without just reason. May mga tao ganyan, expert sila sa ganyan eh, yung bigyan ka ng masakitan ka sa buhay mo, bigyan ng malaking stress, malaking paghihirap para sa iyo. So there are people who have that kind of expertise. Nakasanayan na nila without even thinking of baka masaktan ka o kawawa ka naman. No? Basta gawin nila yung gusto nila ay bahala ka sa buhay mo. So dito, tatlong bagay ang ating aaralin mula dito sa ating binasang sitas. Dahil sa ilang mga katanungan, if God wanted us to love our enemies, but how we should love them? Yan yung una kong tanong dito. Panginoon, kung gusto mong mahalin namin ang mga kaaway namin o yung umaapi sa amin, paano namin gagawin yon? Okay? Yan yung unang-una kong katanungan. Now, ano naman yung favor if we follow God? No, kasi God is a rewarding God. Whenever God commanded us to do something, siguradong meron siyang favor na ibibigay sa iyo because of following His command. There's always a reward. God is a rewarding God. Now, thirdly, binanggit dito sa ating sitas that perfection is the goal of life. Sabi niya, be perfect, for our Father in heaven is perfect. And it is a command. It is not something God suggesting us. It's good sometimes to be perfect. No. Sabi niya, be perfect. So, meaning, being a Christian, we must go in that direction of perfection. Though ang ating catechism, sinasabi doon na nobody among us can follow the Word of God or the Ten Commandments or the commandment of God. But at least in this life, we are nagsisimula tayong sundin ang mga maliliit na bagay with that hope of following all of the commandment. Hindi mo nga kayang sundin, pero nandun ka sa paglakad na gusto mong sundin ang lahat. Sa ating pagsunod, sa kanyang kalooban, sometimes, most of the time, we are failure. We're failing. Pero hindi tayo nananatili sa failing, kundi nagsusumikap tayo na masunod ang kalooban ng Panginoon. Tulad nitong araw na ito. There might be sometimes sa buhay natin na maraming umaaway sa atin, o minsan tayo yung nakipag-away, tayo umaway sa iba. But how should we confront enemies or this life crisis sa buhay natin under the eyes of God? So bear that in your mind that if God allows difficult people in your life, and that will also be an opportunity for you to become like that of God.
Kasi may mga taong ipinadala sa iyo, difficult people, mga mahirap kasama, mahirap ano. Ang Diyos mismo ang naglagay niyan. Siya ang nagtalaga ng mga bagay niyan. Or else, hindi mangyayari yon. As we study in the sovereignty of God, lahat ng bagay na nangyayari sa atin is under God's control. Pero, that is, kahit na ilagay ng Diyos ang mga taong umaaway sa akin, kaaway natin, that is an opportunity for us to become like God. Now, my first point, how we love our enemies. So, yun yung magandang tanong. May enemy ako eh. Tingnan nyo. May enemy ba kayo? Ang unang pumasok sa isip nyo, yan yung enemy nyo. Maaaring kapitbahay mo, kapwa mo, dati mong kaibigan, dati mong kasama, nagawang ka ng hindi maganda. Sa iyong sarili, sila yung enemy mo. Now, loving enemies is not man's natural response. Hindi natural sa atin magmahal ng enemies. Diba? It is not our natural response to those who do bad things to us. And usually, katulad ng araw ng nakaraan, we always retaliate. No? Since ang message natin last Sunday is do not resist evil man. Okay? Sabihin, huwag kang makipaglaban sa mga taong masasama. Huwag kang gaganti sa mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Yun yung sabihin. Pero ang ating natural response is actually to retaliate. Pag ginawa ka ng masama, gusto mong gumanti. Yan yung natural response natin. Therefore, if retaliations are man's natural response, then loving our enemies is a supernatural response. Okay? It's beyond our capacity, beyond our hearts. There must be someone, somewhere, na nag-drive sa atin magmahal sa mga taong hindi kamahal-mahal. But we can see, kung ganyan man ang inutos ng Diyos sa atin, siya rin ang magtatrabaho sa puso natin for us to love our enemies. We can only do this if we are being born again. Born again people has the capacity to obey God, and if at times they fail, but they will not fail ultimately. Tuturuan tayo ng Panginoon na magmahal ng mga kaaway, sapagkat ang goal of our life is perfection, being like the Father. Now, first, sabi rito sa ating, dapat natin maunawaan, loving enemies is a command. So, bahagi pala ito ng kautusan ng Panginoon. Sabi niya, love your enemies. This is not a suggestion that we have choices not to follow or obey. It is an imperative command that we must do to those who hate us. Gawin natin na magmahal sa mga taong nagagalit sa atin, galit sa atin, ayaw sa atin. Love is a response to our enemies. The word love here used as agape, it means love without condition. Matutunan natin ang magmahal ng walang kondisyon. Diba, ang tao sa mundong ito, mahal kita dahil mahal mo rin ako. Mahal kita dahil, mahal kita dahil. At meron pang mahal kita kung. Mahal kita kung. Pero ito, ang tinutulong ng klase ng pagmamahal sa atin ng Diyos ay isang pagmamahal na walang kondisyon. It is a kind of love based on God, meaning on the sense that how God approaches those who are against Him. Paano ba ina-approach ng God yung mga taong lumalaban sa Kanya? Jesus Christ is the very expression of this thing. He did not say any word against those who are persecuting Him. Instead, He blessed them and saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So the next time you are being tempted to hate, to fight back, tandaan natin that we are commanded to love our enemies. Now, categorically speaking, the love of God being expressed here is not the love in order to save them. Kahit na sinabi natin God is God of love,
and everything He do, He expresses it out of love. Pero yung klase ng pag-ibig na tinutukoy dito ng pagmamahal ng Diyos is not salvific in nature. But love, in a sense, God is love. Everything He do comes from His nature as a loving God. It doesn't mean that because He is love and will not be at the same time wrathful to those who are rebelling against Him. Ang Diyos ay wrathful. Napupuot, kahit nag-hate. Meron siya tinatawag na holy indignation. No? But at the same time, dahil siya ay Diyos, napagsasabay niya yung pag-ibig niya at yung galit niya. Tayo pag nagagalit, hindi nakabase sa pag-ibig. Galit tayo dahil gusto lang natin magalit. Minsan nga, magkatabi lang kayo, mag-usap kayo, parang 2 kilometro ang layo niyo. Sigawan ng sigawan. Magkatabi lang, makabingi ba kayo? Ang taas ng boses mo. Yeah. Dapat, we also know, no, we also learn yung mga how we express our love sa tao. Kasi minsan, mararamdaman niya, hate ka, galit ka. Hindi niya mararamdaman niya, love mo siya. Kaya the next time, pag mag-uusap kayo, gusto niyo express ang love mo, gumamit ka rin ng magagandang salita at maayos na pananalita. Huwag magsigawan. Magkatabi lang kayo, kaya makikita mo yung asawa mo, ang laki ng tenga. Lumaki yan sa kakapakinig sa iyo. No? But love in the sense of, because God is love, and at the same time, He is wrathful. The Bible declares that God is just, and therefore, all sinners are subject to God's justice. May justisya eh. God is love and at the same time, He is just. Sa teksto na ating binasa, we are to love our enemies. Kung tinuturuan tayo, kasi we don't know how to love properly. So kaya rin, sabi niya, ganito, we are to love our enemies as a perfection of our sanctification in a practical sense. Tulad ng Amang nasa langit, He is perfect. So in a practical sense, it means on how we should respond to difficult people. We are to love them even though these people making themselves difficult to be loved. Madali sana magmahal, natural sa atin magmahal, pero may mga tao gumagawa ng mga ilang bagay para mahirap mo silang mahalin. Okay? The reason we are to be like Him or to be like God, so in this case, Jesus said about the Father, sabi niya, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matutuwid. So, ang inuutos sa atin, Panginoon, to love our enemies. Okay? Kaya nga sabi ng Bible sa Bible na pala, wala yung unang kautusan, yung binanggit dito, ang binanggit ay, ibigin ninyo ang inyong kapwa. Yan ang sinasabi ng at kamuhian ng inyong kaaway. Ngunit ito naman sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang mga kaaway. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sa Bible, wala yung salitang ibigin ninyo ang inyong kaaway. This is something, an exposition of Jesus Christ. Ang meron lang sa Bible, hate the enemies. Okay? Sa Bible yan. Pero wala sa Bible yung love your enemies. This is something new. Bagong katuruan kung saan ipinaliliwanag ni Kristo ang kahulugan para sa atin ng pakikipag-ugnay, pakikipagkapwa, kung paano natin i-relate ang ating mga sarili sa mga taong umaaway sa atin. This is God doing to those who are against Him. Those who rebel against Him, God is so patient to them. We know in the final term, God will judge and pour out His wrath to people who are in rebellion to Him.
Pero for a meantime, ultimately, yung mga taong wala kay Kristo, hahatulan sila eh. Hahatulan sila sa ilalim ng kapuutan ng Diyos. Okay? Kapag mahal ang Diyos, ganun, mapapuot siya. Okay? Now, pero sa panahon ngayon, He provides man's daily needs. Masama man o hindi, mananampalataya man o hindi, pinoprovide niya ang mga pangangailangan nito. Binibigay niya ang ulan, at binibigay niya ang araw para sa lahat. His providence is an expression of His love given to all men, the elect and the reprobates. Tinatawag ito ng mga theologians na common grace, but the other theologians called it as providence. Pero ang malinaw dito, He gave the rain and the sun as an example to us in loving our enemies. So yung pagmamahal sa kaaway, ibinigay niya ang expression kung paano ang Diyos minamahal niya yung mga mabubuti na hindi niya masasama by providing their needs. Okay? Now, the next question, if God commanded us to love our enemies, then how we do that? Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi lang kapwa, hindi kaaway mo. Okay? Paano? Jesus gave us 3 ways on how we express His love. Ganito po yung sinasabi ng teksto kung paano natin mamahalin ang ating kaaway. At ang teksto na ito ay hindi natin makikita sa Matthew chapter 5, pero makikita natin sa Lucas chapter 6, verse 27. Una, sinabi niya doon, ang mga kaaway mo ay gawan mo ng mabuti. So that's how we express our love. Huwag mo silang pag-isipan ng masama, bagkus, gawan mo sila ng mabuti. Okay? Pagpalain mo sila by giving. Pero mo sinaktan ka na, pero ang utos ng Panginoon sa iyo, hindi lang to do good for them. Okay? But i-bless mo pa sila. At ang higit sa lahat dito, which is basically ito yung pinaka-foundation nito. Ipanalangin mo sila. Pag kaaway mo, very seldom, or minsan hindi na natin ginagawa. I for one, pagkaaway ko, hindi ko sila pinapanalangin. Kaya it's actually something that God is working in me. Lalo-lalo na yung mensahe nito. Sabi niya, Pastor Edmond, panalangin mo sila. Huwag mo silang, kasi kailangan din nilang maunawaan ng lahat. And how can we do that? How ikaw ay minahal ng Diyos, and yet, parang napakahirap sa iyo to love those difficult people. Ang pinaka-foundation, mga kapatid, na binanggit ng banal na kasulatan ay ang pananalangin. Remember, you cannot love a person if you are not praying for them. Kaya kay enemy kayo, ang unang-una yung gagawin talaga ito ay pray for them. Hindi mo kayang mahalin ang mga taong hindi mo pinapanalangin. Because the moment you pray for others, it increases your love. Kasi nauna sa akin, may nagawan sa akin masama. Ang retaliate natin dyan, o ang ganti natin dyan, galit. Paano ba napapawi ang galit? Prayer. Kaya the moment you pray for your enemies, the moment na nag-i-increase ang love mo, and the moment na nag-i-increase ang love mo, open ka for forgiveness, open ka for reconciliation, whatever it may be. Diba? Makita mo na yung Sermon of the Mount, yung attitude na dapat meron tayo, we are poor in the spirit. Ang ibig lang sabihin nun, we are nothing. So ano pa yung honor, yung binanggit natin na nakaraan, pag inaalagaan natin yung honor natin, di ba? That will cause us talagang maging magalit. Pero sabi niya, pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan mo. At yun ay matinding paghamak ang kapag mukha mo ang sinampal at ang pinangsampal pa doon. Di ba alam nila itong kanan na to, pinangsampal sa kaliwang pisngi. Pag magkaharap, ganyan. Yan ang pinakamatinding paghamak sa tao.
Na kahit nga ang batas, noon nag-aral ako ng ilang mga subjects sa law. Sa ating, I think, in family code yan, o sa civil law, civil code. Kapag sinampal ka sa mukha, ay maaari kang hindi makonvict kung mapatay niyo yung tao. Kapag yung pagsampal sa mukha ay isang paghamak sa iyong dangal. Ang batas natin may ganyang provision. Kaya nga yung sinasabi nito, pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo pa yung kanan mo. Yun ang utos sa akin. Hindi siya literal. Siyempre, magiging dalawa yung kasalanan ng tao. Pag sinampal mo, sampalin mo ka, sampalin mo pa ako. Depende gano'n. Hindi yan katulad ng away ng mga bata. Baka mga tenga, baka mga tenga. Pag ginawa kang gano'n, o ayan, o. Ikaw nga, ganti ka. Hindi gano'n. Ang tinuturo talaga sa akin doon is actually yung katulad ni Kristo, naranasan niya yung mga ganong sampal, dinuran, pinahirapan, still hindi siya nagsalita anything laban doon. Because we know that God is our vengeance. Pag nanahimik tayo kasi ang Diyos mismo ang gaganti para sa iyo. Pero take note, pag tayo katulad ni Jonah, na kapag nagpakababa tayo, pag may umaway sa atin, hinihintay natin yung ganti ng Diyos. Don't be like that. Di ba? Kaya ang inano natin, kakahabagan natin siya. Yun ang tinuturo namin, mahabag ka sa Kanya. Yan yung message ngayon, is actually for us to have this compassion to those who are enemies. Okay? So, merong ganti ang Diyos, but we are not waiting for that. Ang wini-wait natin, kahabagan siya ng Panginoon. Because that people, that person, we pray for him. So, dapat tandaan nyo na, kung may kaaway ka, o inaway ka, ipanalangin mo siya. Sapagkat ang panalangin ito ay nag-i-increase ang pag-ibig mo para sa kanya. If you're not praying for that person, hate ang mag-move sa iyo. So, bless him and do good. Yan pala ang pag-ibig. No? Prayer, blessing, i-bless mo siya, and do good for him. Gumawa ka ng mabuti para sa kanila. No retaliation. Kapag ang prinsipyo na itinuro sa atin sa Lucas 6:31, kung ano ang nais mong gawin sa iyo, kung ano ang nais mong gawin sa iyo, ay gawin sa iba. That is, ang tinatawag natin yan, ano yung tawag sa ganyang principle? Kumbaga, yun yung, ang tawag? Golden rules. He who has the gold rules. Hindi pala yun. Ang golden rules is something, don't do unto others what others do unto you. So that's the principle na binigay sa Luke 6:31. Okay? Kaya, kung nais mo na ikaw rin ay nais mo sa mga tao gawin sa iyo, ano yun? Gusto mo ipinapanalangin ka nila. Gusto mo na pagpapala ka nila. Gusto mo yung mga tao gumagawa ng mabuti para sa iyo. That's the golden rule. Now, loving our enemies, it includes an inward attitude. Okay? Not just outward deeds, because Jesus always deals us with us inwardly, because that is the root of all our outside attitude. What you do is what you are inwardly. So kaya lagi nagbibilanggan sa puso natin. We cannot love a person kung ang heart natin is not being anchored doon sa love ni Christ. No? It doesn't say loving your enemies is a requirement for you to become God's son. Hindi yun ang requirement. Para maging anak ka ng Diyos, kailangan magmahal ka ng kaaway. Hindi yon ang requirement. Ano ang sinasabi nitong text natin? Na kapag ginagawa mong mahalin ang iyong kaaway, ikaw ay anak ng Diyos. Nakita yung pagkakaiba? Hindi mo kailangang gumawa, magmahal ng kaaway para maging anak ka ng Diyos. Kundi ang mga anak ng Diyos ay nagmamahal sa kanyang kaaway. Lalim, no? Ibig sabihin niyan, mga kapatid,
Kung ikaw ay inaaway ng kapitbahay mo, huwag kang kaganting pakikipag-away sa kanya. Anong gagawin mo? Pray for them, bless them, and do good. Okay? So, as loving enemies is actually pursuing a life in the kingdom. Ang Sermon of the Mount is a sermon of Christ pertaining to those people who are in the kingdom. Hindi yung kingdom ni Tubuloy, kundi ito ay kingdom paghahari ng Diyos na siyang may pinaghaharian ang mga Kristiyano na kanyang mga anak. So therefore, it is something, if we are loving our enemies, it is a life pursuing the life in the kingdom, which is a life pattern in Christ. Perfection is our destiny. A command, be perfect because God who is in heaven is perfect. Sabi ni Alfred Plummer, okay, isa siyang pastor, isa siyang presbyterian, isa siyang guro. Sabi niya, to return evil for good is devilish. Okay? Pag merong ginawa sa iyong mabuti, at binalik mo ito ng kasamaan, tawag niya doon, devilish. Okay? Kaya may ginawa kayong mabuti sa kapwa niyo. Tapos in return, gumawa siya ng masama sa iyo. That's devilish. Alala ko nung ako ay high school or college na. Maganda ko ng party sa Alindo. Kasi nung araw, mga panahon namin, uso po yung party. Sa mga party goers, kung saan nandoon yung mga mobile. Okay? Nandiyan kami, pupunta kami. Okay? Nagbabayad. Minsan, gate crash. Diyan madalas dito sa convention na Kapitolyo. Aliko, dyan, daming mga party dyan. So, one time, yung aking matinid ako ng party sa Alindo, hindi ko alam, makulit ako, lasing ako, binugbog ako. Ang daming bumugbog sa akin, kaliwat kanan, sipa, tadyak, at saka sobrang talagang gulong pa nun. At yung mga bumugbog sa akin, isang linggo lang, bago nangyari yun, mga nangingi sa akin ng gamit sa, ROTC, kung meron akong uniforme, binigyan ko. So these people, saan kasi pa, mga mga ginawang ko ng mabuti ko eh. But after a week lang, in return, ito yung ginawa nila sa akin. So there are people like that. Sometimes yung mga taong tinutulungan mo, ginagawa mo na buti, binabalik nila ito ng masama sa iyo. And sabi ni Plummer, it is devilish. Pero sinundan niya rin ito. To return good for good is human. Ginawan mo na mabuti, at ginawan ka rin na mabuti, that's human, that's natural response. Diba? Kunyari, yung kapitbahay mo, binigyan mo ng sopas. Ang natural response ng tao ng kapitbahay mo ay, pag meron ako, bibigyan ko rin ito. That's being human. Paano ang Kristyano? Ito ang Kristyano, sabi niya. To return good for evil is divine. Okay? To return good for evil is divine. Pag ikaw na ginawan ng masama ng tao, pero ibinalik mo ang kabutihan sa kanila, that is something divine. That's supernatural. That comes from God. At doon tayo. Ang tao, hindi mo mapipigil na gawan ka ng masama. Sa mundong ito, ang tao lagi nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Pero dahil tayo ay mga anak ng Diyos, ang binabanggit dito, gawan mo ng mabuti yung mga taong gumagawa ng masama sa iyo. And that is divine. Loving enemies is doing
good for them, sabi ng Luke chapter 6. Now, ang batas patungkol sa pagmamahal sa kapwa ay ang tinatawag nating royal law. Ito ang batas na pinairal ng Diyos sa lahat ng tao. Sa sinabi ni Jesus na love your neighbor. At ito ang summarize ng kalooban ng Diyos sa ating pakikipagkapwa. Love your neighbor. At you love yourself. Kaya sa Biblia, tinanong kay Jesus, sino ang ating kapitbahay? Sino ba ang ating kapwa? Kasunod sa sinabing love your neighbor, pinalalim pa niya ang kahulugan nito. Love your enemies. Okay? That's human, love your neighbor. But divine is love your enemies. Okay? Kapitbahay mo, enemy mo. Usually, ganun. Lalo sa mga subdivision. Kapitbahay mo, naging enemy. O wala kayong pakialaman. Okay? Ang numero, unong kalaban ng Hudyo sa konteksto nito ay mga Romano. So kapag sinabi ng Hudyo, love your enemies, ang unang papasa sa kanila mga Romano. Kasi yung mga Romano ang nagpapahirap sa kanila. Ang mga Romano ang nagpapasakit sa kanila. So pag sinabi sa kanila, love your enemies, papasok sa isip mga Romano. Pasundalong Romano. At sa konteksto ni Jesus, Romano at mga Pariseo. Okay? Sila ang mga nagpapahirap, sila yung lumalaban sa mga relihiyosong taong katulad nila. Ang katagang love your neighbor ay makikita natin sa Biblia, ngunit ang katagang love your enemy ay wala. Bagamat ito ang explanation ni Christ sa love your neighbor. Kaya nga ang tanong niya, sino ba yung neighbor? That will love your neighbor, that includes your enemy. That includes the Roman, the Pharisee. Okay? Sino ang tinutukoy na kaaway? Ang kaaway na sinasabi dito ay ang mga taong napupuot sa iyo. Okay? Pangalawa, ang mga taong sumusumpa sa iyo. Pangatlo ay mga taong nang-aapi sa iyo. Sila yung mga enemy. Ano yung una? Sa Luke 6:28, makikita niyo yan. Luke 6:28. Sige, basahin natin. Luke 6:28. Sabi diyan, Luke 6:28. Makikita natin dito ang mas malawak na konteksto ng Lucas. Binabanggit niya rito. Luke 6:28. Okay. Sabi diyan, beginning 27, ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawin ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. So that's number 1. Mga napupuot sa inyo. At pagpalain yung mga sumusumpa. So ang mga tinutukoy na kaaway, yung mga napupuot sa inyo, ang mga sumusumpa, at sino pa, yung mga umaapi. So, minsan yung umaapi sa iyo, siya rin yung sumusumpa sa iyo. At yung sumusumpa sa iyo, yan din yung napupuot sa inyo. Ay galit. Yung mga ganyang klase ng pag yan ay isinabuhay nila yung napupuot sila sa iyo. That's hatred. That's actually sa Panginoon. Ano na yan? Kasalanan pagpatay. Sobrang galit. Yan yung ginawa ng mga tao kay Kristo. Pero sabi niya, yung mga ganyang klase ng tao na ating kaaway ay dapat nating mahalin. Huwag silang gantihan, gawan sila ng mabuti, ipanalangin sila, at pagpalain sila. Now, pag ginawa mo ito, may promise agad. There's a return favor coming from Him.
Ano yung favor na ibinibigay ng Diyos sa atin kapag ginawa niya ito? What will you gain from loving your enemies? Okay? Siyempre, sabi niya, kung mamahalin mo lang yung hindi mamahalin ka rin, wala kang pagkakaiba sa mga hintil o sa mga pagano. And natanggap mo na yung reward mo. Kasi mamahalin mo rin, mamahal sa iyo. Kaya nga ang sinasabi niya, ang mamahalin mo, yung hindi magmamahal sa iyo. At kapag ginawa mo yan, the God who is in heaven will reward you. So, Luke 6:35, sabi niya doon, God promised a reward. Okay? May gantimpala para sa mga taong magmamahal sa kanyang kaaway. So, ito ay ang pangakong reward na ito ay dapat inaasam din natin sa buhay. Kapag ang reward na ito is something coming from God. At galing ito sa mga gawa niya sa buhay natin. Okay? At sabi doon, you will be sons of the Most High God. Okay? Ikaw ay anak, that will be your reward ng Diyos na nasa langit. Because in that sense, you will be like Him. Alam mo, sa prayer, pag may nagsalitang Ama, dalawa yan. No? Dalawa yung pwedeng tumingin sa iyo. Ang amang nasa langit, sa pag-isay Ama, at sa Satanas na ama din ng kasinungalingan. So, whenever a person will say, Ama, nakatunghay, dalawa. Ang Diyos at ang Diablo. Usually, yung magulang at anak ay magkamukha. Okay? So, pag tinignan ka ng Diablo at magkamukha kayo, sabi ng Diablo, ito nga ang anak ko. Hawig na hawig ko to sa lahat ng sa kanyang attitude, sa kanyang pakipag-away, sa kanyang galit, anak ko to. Dito tayo ay i-encourage na tulad maging amang nasa langit. Kapag kung sino ang iyong magulang, nagiging katulad ka nito. Kahapon, nung kumain kami sa Maynila, tinitingnan ko si Casey. Tinitingnan ko siya. Hawig ko. Hawig ko yung mukha. May hindi siya nakikita ko yung sarili ko sa kanya. So, ayun. Kung sino yung magulang, nagiging kahawig niya siya nung kung ano yung magulang ng anak, nagiging kahawig niya ito. Kaya the next time, tingnan niyo ang sarili niyo, kanino kayo nakahawig? Tumingin kayo sa salamin, kung may tumutubong sungay diyan. No? Mas malaki pa yung sungay ko kaysa Satanas. Dapat maging kawangis tayo ng Diyos. Sabi niya, be perfect because your Father in heaven is perfect. Be like of the Father. Because in that sense, we are returning to Him. So ano ang response sa mga taong walang sense of gratitude? Ito ang masakit sa lahat. No, sa mga tao, yun na sabi niya, pag gumawa ka ng mabuti, at nag-respond sila sa iyo ng masama, that is something, that's something divine. Dito sa text natin, may binanggit yan. Yung mga taong sa verse 35 to 36, in Luke, tingnan natin Luke 35. Ganda to. Ito ay pumapatungkol sa mga taong walang sense of gratitude. Marami kayong ganyan. Siguro isa kayo hanggang ngayon, galit pa kayo sa mga taong ganyan. Yung walang sense of gratitude. Luke 6, 35 to 36.
Sabi rito, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo sa hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuin ninyo at kayo'y magiging anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti at masama at masasama. Ano yan? Siya'y mabuti at mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong. Ayan, no? Ang Diyos ay mabuti sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Alam mo ang pinakalakainis sa tao sa lahat? Yung mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Walang sense of gratitude. Diba? Pero paano natin harapin yung mga tao yan? Kasi ang mga taong walang sense of gratitude, ito yung mga taong tinutulungan mo, minahal mo, ginawa mo ang lahat para sa kanila, and yet wala silang lovingly back to you. Or at least, thankful sa ginawa mo. Okay? How do we react as a Christian ayon sa katuruan ng Panginoon sa mga taong walang sense of gratitude? Minsan, baka pagtampuhan natin mga anak natin, no? Sabi, kung anak ko na to, wala man lang pasasalamat, pinataki ko, pinaaral ko, tigas ang ulo, walang sense of gratitude. Ganyang larangan. Okay. How do we respond sa mga taong katulad nito? Ang sabi dito, kahabagan mo sila. Mercy. Compassion. Ang dahilan, because tulad ng amang mong nasa langit, maging katulad tayo, sapagkat ang destination ng bawat isa is perfection. So, kahabagan mo yung mga taong walang sense of gratitude. Being compassionate. Huwag kang magalit, huwag kang magganti. But love them, do good to them. Yan yung sinasabi ng Panginoon. So, the goal of life is perfection. Matthew 5:48, kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong amang na nasa langit. Luke 6:36, maging mahabagin kayo. Pinaliwanag niya yun, no? Yung sa una yun eh. Be perfect because your Father in heaven. Pero sa Lucas chapter 6, ang binanggit niya rito, maging mahabagin kayo. Sapagkat ang inyong ama ay mahabagin. So, we can relate that perfection means here, being compassionate. Alam niyo ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ang Diyos ay compassionate God. Okay? Ginamit dito yung sa Grego na oikitermone, no? Na ang ibig sabihin ng compassionate. Ang amang nasa langit ay mahabagin. Nahabag. Nahabag din siya sa mga masama. Wawa naman sila. So ipadala ko ang ulan sa kanila. Ipadala ko ang araw sa kanila. The sun. Kailangan nila to. Compassionate pa rin siya. Isaiah 54:10, for the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord, who has compassion on you. Isaiah 55:7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Ang compassion is how God sees people. Compassionate. Kita na sa Mark 6:34, when He went ashore, He saw a great crowd, and He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. And He began to teach them many things. So when God sees people, He sees them in a compassionate heart. Maging mahabagin tayo. Remember, ano yung nag-udyok sa ama nung nakita niya yung prodigal son? Remember? Diba? Kinuha niya yung mana. Parang, that's an expression of relationship of magulang at anak.
Yung anak, walang pakialam na masaktan yung kanyang magulang. Sabi niya, kunin ko na yung mga anak ko, wala akong pakialam sa iyo, alis ako dito. Pag nakuha ko yung mga anak ko, magpapalaboy-laboy siya, wala siyang pagmamahal sa kanyang magulang. But one day, he came to his senses, sabi ng Bible, na born again. Na born again niya. Yung coming into your senses doon is actually being alive. Sabi niya, yung anak ko to, dati patay, ngayon nabuhay. Sabi niya, babalik ako sa bahay ng aking ama. Malayo pa lang yung anak, nakita na siya ng ama. At ano ang nag-move sa ama para mahalin yung kanyang anak na bumabalik. Sabi niya, sabi doon, he was moved because of his compassion. Naawa, nahabag. Okay? Compassion, sa 9:15, sabi niya, he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. I will give compassion in whom I have compassion. God is a compassionate God. That's how God sees people. He was, or he is full of compassion. Habag, naawa. So that's also how we see our enemies. Kahabagan mo sila. Now, conclusion. Remember these things in a wider context. Sa konteksto natin, going back to Matthew 5:20, sabi doon, for I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of God. Yung inyong katwiran ay kapareho lang ng Pariseo, hindi ka makapasok sa langit. Kailangang mag-exceed ka. The righteousness must exceed to the righteousness of the Pharisees. Ano yun? Kanila, pwede sila magmahal on the same level, but he cannot go beyond that. Extend po natin yung compassion natin. Pataasin, mahabagin, magmahal. Pag hindi mo, ang masakit dito, no? Because God is actually commanding us to love our enemies. And if you will not do that, you are disobedient to His word. Kasi sabi niya, kung kaya mamahalin mo lang sila, mga anak mo, dahil mahal ka nila, kapitbahay mo, dahil binibigyan ka ng lugaw araw-araw, o ang magulang mo na binibigyan ka ng baon, kung kaya mo sila minamahal because of that, how about your enemies? Sila walang maibibigay sa iyo. At actually, bibigay nila sa iyo galit. Gagalitin ka pa nila. There are people who are expert in doing that. Galitin ka ng galitin ng galitin. Gantihan mo ang pagmamahal. By doing good to them. By praying for them. Hindi madali ito ng mensahe. At alam ko, maybe this week, baka isubo kayo. Usually, ganyan ang how we, sometimes yung sermon. Kung ano yung sermon, maititest kayo during the week. Baka bukas lang, magalit ka na. Baka mamaya lang, pag uwi mo, galit ka na. O pagsakay mo ng jeep, pauwi kayo sa kung saan. Pwede kang galitin. O makasabay mo yung kaaway mo. Makasabay mo sa ibang jeep. Sa isang jeep lang kayo. Nakasabay mo, siyempre, hindi magpapansinan. Tapos, sasabihin niya, sis, bayad ka na. Binayaran kita ulit. Kahit kahihiya ka pa doon. Nauna pa siyang gumawa ng mabuti pa. Okay. So, we may be tested. Kaya sabi niya, unless yung righteousness mo exceeds that of the righteousness of the Pharisees, you will not enter. Ang gusto ng Panginoon sa akin, we go beyond doon sa paggawa ng kabutihan. And we are being challenged sa Matthew 7:13. No? Bahagi pa rin ito ng Sermon of the Mount, yung enter by the narrow gate. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Sabi sa verse 14, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Makitid yung pintuan,
pinakitid yan ng kasalanan. At even yung pintuan na yan, si Jesus Christ yan. Napapasukan ng tao. And we are commanded to enter that gate with Jesus Christ. Malawak ang pintuan sapagkat malawak ang gawa ng kasalanan sa tao. Mas maraming gusto pumunta doon. Pero sa narrow gate, enter, sabi niya. Pero konti lang makagagawa dito. Sino kaya sa atin ang hinahamon ng Panginoon dito na may kakayahan ng magmahal ng mga kaaway niya? I'm not saying na magawa niyo agad yan, but we are being tested. Ako lang mamaya, baka ma-test. Kasi may bisita ako mamaya. May mga kapatid tayo na pumunta sa amin last Thursday, may Bible study kami. Pumunta sa bahay, naghintay ng 2 oras just to have fellowship with them. Hindi ko sabihin, hindi ako may up kasi yun. Gusto namin makapag-fellowship tayo pa sa... Siyempre, ayan na. Maganda dyan, yung mga message natin, that is actually a prelude sa pwedeng planuhin ng Panginoon. Okay, sa atin, love your enemies. Mabilang po sila. Diba? Ano pa sabi sa atin? Huwag kang gigiganti. Huwag kang magiganti. Okay. Huwag kang magiganti. So, we are being challenged to love. So, loving our enemies is a command. Loving our enemies is being rewarded. Loving our enemies is God's way of expressing perfection. Perfect ka na kaya? Or papunta ka sa perfection? Then, mahalin mo ang kaaway mo. Kapag magitan niyan, yung kalooban ng Diyos to exceed our righteousness, not that kind of the Pharisees in the scribe, but like Christ. Now, our circumstances of life motivate us to hate and sin. But the Holy Spirit motivates us to be compassionate and loving. That's how you will know na ang banal na Espiritu ay nabubuhay sa iyo. Magagawa mo na yung ayaw mong gawin. And that is to love your enemies. We don't like it because that is not our natural response. Ang natural response natin is to retaliate, to hate, but to love, that's divine. Remember, loving our enemies is to pursue a life patterned after God's own heart. And that is where we are going. Don't live a life patterned how this world takes their enemy. Our hearts being changed to be like Him. Nawa, patuloy tayong pabaitin ng Panginoon. Patuloy tayong matuto how we respond sa mga hamon ng buhay. Tulad ng sinabi ko, even though there are people making themselves difficult to be loved, but the Holy Spirit who resides in us, who change our hearts, enable us now to love our enemies. Tayo ba'y manalangin? Dakilang Diyos, ang aming sariling katawan, kaisipan, ay hindi magagawa ang mga bagay na ito. We are not compassionate. We are not loving. Kaya humingi kami ng tawad sa mga kasalanan namin ito. Patuloy mo kaming turuan to walk in the kindness of your heart. Patuloy mo kaming baguhin sa buhay na ito. Patuloy mo kami na maging mapagmahal kahit sa aming mga kaaway. To pray for them, to bless them, and to do good. Maraming salamat for the message. Lord, bless us.
In Christ's name. Amen. Mga kapatid, magsitayo po tayong lahat. Mga kapatid, sa Panginoon sa Kristo, tanggapin po natin sa umagang ito ang pagpapala ng ating Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen.